Sa puntong ito ay paborito ko itong topic dahil ito ay malapit sa puso natin, lalo na ako na isang senior citizen. But alamin natin itong nangyari dito sa House nung December lang, last month lang, di ba? Na expansion itong social pension coverage para sa mga senior citizens. Sa ilalim ng RA number 11982 o Expanded Centenarians Act, lahat ng senior citizens makatatanggap ng 100,000 pesos kapag tumuntong sa 100 taong gulang. 10,000 pesos naman kapag tumuntong sa edad na 80, 85, 90 at 95. Pinuntahan na ng DSWD sa Capas Tarlac ang 4 na AITA Centenarians at binigyan ng tig 10,000 pisong cash assistance. Ang ating mga senior citizens ay kabilang sa mga dapat pagtuunan ng pansin sapagkat sila ay tumatanda na at humihina na kailangan ng atensyon at kalinga. Ngunit kadalasan sila pa ang nakakalimutan ng ating lipunan na dapat pangalagaan. Kaya ngayon ay ating pag-uusapan ang isang magandang plano na nais ibigay ni President Bongbong Marcos sa lahat ng senior citizens sa ating bansa. Para sa ating mga lolo at lola bilang isang senior citizen, malaki ang maitutulong ng isang pangulo para sa kanilang mga karapatan, mga pribilehiyo at mga batas na dapat mapakinabangan. Kaya itong ating pag-uusapan ay isang good news para sa lahat ng senior citizens. Kaya sa isang panayam ay sinabi ni President Bongbong Marcos na panahon na upang magkaroon ng libreng health insurance ang lahat ng senior citizens. May mga katanungan din kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang pinakaplano niya sa mahigit 12 million na mga senior citizens sa Pilipinas. At ito ang kanyang tugon. Sinimula na ang pamamahagi ng 10,000 pisong cash gift sa mga senior citizen na pasok sa Expanded Centenarian Law. Sa isang seremonya sa Malacanang, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamahagi ng cash gift sa mga centenarian. Ms. Hiwaga E. Dominguez. Si Lola Hiwaga Dominguez, 101 taong gulang, kabilang sa mga binigyan ng 100,000 pesos. It's the first time. So I really appreciate it very much. Naku, maraming paggagamitan niya. sa billion ngayon, napakarami. Pero maybe I will save it for the future. Nakatanggap naman ng tig 10,000 pesos sa mga edad 80, 85, 70 at 75 alinsunod sa Expanded Centenarians Act of 2024 na nilagdaan ng Pangulo noong nakaraang taon. Siguro ang pinakauna bago pa tayo magpasa ng bagong batas na napakahilig nating gawin, hindi pa natin na-implementa yung batas ngayon sa pagbibigay ng benepisyo para sa senior citizens, para sa retirees. Ani pa ni Marcos, unti-unti na itong ipapatupad ngayon. Hindi sapat para maibsan ang anumang pag-aalala na taglay ng bawat senior citizens. Mahalaga ito dahil alalahanin natin na ang mga senior citizen kadalasan ay hindi na nagtatrabaho at meron talagang karamdaman dahil may edad na sila. Kaya idagdag natin doon sa pensyon yung pagbayad ng kanilang health insurance. Ang gobyerno na ang magbabayad ng kanilang health insurance para kapag meron silang pangangailangan, may karamdaman man sila, meron silang pambayad. Hangad natin na mabuhay ng may ginhawa at dignidad ang ating mga matatanda. Mga kababayan, hindi na dapat pinagdadaanan ng ating mga senior citizen ang ganitong mga problema sa yugtong ito sa kanilang buhay. They deserve nothing less than our love, our care, our protection, our respect, and our honor. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbangin upang mas mapapabuti ang kalagayan ng ating mga senior citizens. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, ang mga senior citizens ay may karapatang makakuha ng 5 o 20% discount sa iba't ibang bagay sa serbisyo. Kasama sa 5% senior discount ang tubig at kuryente kung hindi hihigit sa 30 cubic meters na tubig o 100 kilowatt hours ng kuryente ang konsumo. Makakakuha naman ng 20% discount ang ating senior citizens sa transportasyon, sa gamot, sa serbisyong pangkalusugan at maging sa paglilibang. Dagdag pa nito ni President Marcos, sa kasalukuyan ilan sa mga natatanggap na benepisyo ng senior citizen ay ang 20% discount at VAT exemption sa mabibiling gamot, pagkain, bayad sa pamasahe at kahit doctor's fee at hospital bills. Para kay President Marcos, kung magkakaroon ng kabuuang libreng health insurance ang lahat ng senior citizens, malaking ginhawa at tulong ito para sa kanila at sa kanilang pamilya. Idinagdag pa ni Marcos na marami ring senior citizens ngayon ang nakakaranas ng diskriminasyon. May mga senior citizen kasi ngayon na kaya pa naman at malakas pa ang katawan para magtrabaho. Ngunit hindi na ito tinatanggap ng mga ilang kumpanya. Yung ganyang klaseng pagpipili ng mga bata lamang para makapasok sa trabaho. Kung kaya namang gawin ng isang nakakatanda, bakit hindi?
We should not discriminate against them and should allow them to continue to work, dagdag pa ni Marcos. Gamot po, marami na po tayong tinanggal at hindi na binaba natin yung presyuhan upang makaya namang maabot ng ating mga senior citizen. Ang batas din na ito ay nagbibigay ng libreng pangangalaga sa kalusugan ng ating mga seniors sa mga government health facilities at iba pa. Mayroon din tayong social pension for indigent senior citizen na kung saan nakakatanggap ang mga qualified senior citizens na 1,000 piso bawat na parang na buwanang pensyon. May mga residential care facilities na pinamamahalaan ng DSWD para sa edad ng 60 na po at pataas upang alagaan ang mga iniwan at napabayaang senior citizen. Bukod pa rito, ang NCSC ay patuloy na nagbibigay ng mga programa at serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga nakakatandang mamamayan. Nais niya rin idagdag ang mga benepisyong nasa batas na hindi pa naibibigay ay gusto niya rin itong buuin. Gusto niya mabigyan ng karapatan ang mga senior citizen na nais pang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa kabila ng kanilang edad. Nais niya silang bigyan pa rin ng karapatang magtrabaho na magagaang trabaho lamang na katulad ng pagbebenta sa sari-sari store. Sinabi niyang isabuhay pa rin ang pagingilala at pagrespeto sa ating mga ninuno, na mahalin at alagaan at respetuhin pa rin ang ating mga senior citizens sapagkat lahat naman tayo ay tatanda. Tugon pa ito ng Pangulo. Kaya ninanais niya na maiwasan ang diskriminasyon lalong-lalo na sa senior citizens sa bansa. Huwag po natin makakalimutan ang ating mga nakakatanda. Padama natin ang ating pagmamahal at ipakita na ipinagmamalaki natin sila dahil sa kanilang mga naibahagi sa ating lipunan. Tunay nga naman na lubos-lubos ang pagmamahal ng ating Pangulong President Bongbong Marcos sa mga senior citizens. Kaya naman, ganun na lang ang tuwa at kagalakan ng puso ng mga senior citizens nang maipatupad na ang pinaka-inaantay nilang batas, ang panukala sa karagdagang 500 pisong pensyon para sa mga mahihirap na senior citizens. Ito ay ang batas na Republic Act 11916 or an act of increasing the social pension of indigent senior citizens. Ang dating 500 piso ay magiging 1,000 piso na kada buwan. At ito ang matatanggap ng mga minamahal nating mga senior citizens na indigent. Talaga namang labis na ikinatuwa ito ng halos karamihan ng nakakatanda dahil halos lahat sa kanila ay walang ibang inaasahan kundi ang kanilang buwanang pensyon. Napakahalaga at espesyal ang pagtitipon ng araw na ito para sa ating mga senior citizen. Noong nakaraang taon, nilagdaan ko po ng inyong lingkod ang Republic Act No. 11982 o yung Expanded Centenarians Act of 2024. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga senior citizens na umabot ng 80 years old, 85 years old, 90 years old at 95 years old ay makakatanggap ng 10,000 piso at tuloy pa rin ang handog ng pamahalaan na 100,000 piso para sa ating centenarians o yung mga umabot sa 100 taon. Kaya sa araw na ito ay ipamahagi natin ang halagang ito sa ating mga nakakatanda sa atin. Hindi lang po rito sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Pasimula lamang po ito dahil patuloy po ang pagpapatupad ng batas na ito. Dito pa lamang ay makikita na natin kung gaano kabuti, kalinis at makikitang tunay ang pagmamahal ng ating presidente sa bawat mamamayang Pilipino, lalong-lalo na rin sa ating mga senior citizens na sa kabila ng nangyayari sa Pilipinas, iba't ibang uri ng mga sakuna at problema ay hindi pa rin niya nakakalimutan na tulungan at tugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap na senior citizens. Talaga namang napakabusilak ng puso ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Exodus 18 verse 21. But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over the thousands, hundreds, fifties, and tens. At napapanahon na talaga na ang ating Pangulo ay mayroong busilak na kalooban na tumulong sa mga mahihina at mahihirap. And I will still be carrying you when you are old. Your hair will turn gray, and I will still carry you. I made you, and I will carry you to safety. Kaibigan, kahit na tayo ay tumanda, kahit na tayo ay magkaroon ng mga puting buhok, magkaroon ng mga arthritis, humina, meron tayong Diyos na nagmamahal kahit sa mga senior citizens.
At ika nga sa Isaiah 46 verse 4, kahit na sa ating pagtanda, hindi tayo lulubayan at hindi mawawala ang pag-aalaga sa atin ng ating Panginoong Hesus. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.